Episode 3 of our Atok Getaway, we visited the Northern Blossoms at Atok Benguet. Encountered the spectacular display of clouds at sunset, and enjoyed the brimming sunrise at the summit of Mount Timbak. Information about the getaway can be found in the video, description box, and pinned on the comment section. Subscribe, like, and share. Sa mga naunang episode, nag-half day sa Baguio and then dumiretso sa Mount Timbak homestay. Experience the welcoming sunset at nag-camp, enjoying the nature's landscape and flora pababa ng KM 55. Episode 3, Northern Blossoms and Mount Timbak Summit. Northern Blossom this way. Bababa dito, kuya. Pagbaba ng bus, tumawid na kami papasok ng Northern Blossoms. Tapos dito tayo magbabayad. Mananawag si ate na naman. Magbabayad tayo. 50 per head. Yes po. Tapos po, saan po yung... Doon po may babayaran po tayo pagbaba. Para sa farm yun. Apo. After magbayad ng environmental fee, didiretso kayo dito para magbayad naman ng entrance fee. 250 for regular price at every Sunday sarado sila. I-pause nyo na lang dito kapag gusto ninyo makita yung rates nung transient nila, photoshoot, and prenup. Modern restaurant. Excited talaga kami kasi first time naming makarating or makapunta ng Northern Blossoms. Pero dahil nga April 30 kami nagpunta ng 2024, assume na rin namin na hindi ganun karami na bulaklak ang makikita namin. But nevertheless, na-enjoy pa rin namin yung mga varieties ng bulaklak dito. This is our escape plan para makatakas sa heat wave na nangyayari sa bansa ngayong summer of 2024. At sa kabila ng matinding init, may mga halaman pa rin ng mga tumatagal. At na-enjoy ko pa rin naman sila. Wala, ang cute. Mayroong ganyan. Succulents. Ay, marami pa doon. At ito. Mga dambuhala sila, baby. Wala, laki. Na-appreciate ko pa rin yung size nila. Kamay ko, ito lang. Ang ganda. Yung color nila. Ang ganda ng kulay. Ang ganda. Ito yung kamay ko. O, ayan siya. Walang hiya. Ang liit ko. Ang ganda. Parang coral. Diyos mio. The best din pala pumunta ng gantong oras. At masasabi ko na nag-enjoy pa rin naman talaga kami. Ngayon punta natin tong mga orange na to. Wow! Grabe siya. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming bulaklak sa buong buhay ko na nasa harapan ko, actual. Kaya sobrang na-enjoy ko naman sila talaga. Parang siyang gusto ko ulit. Eh, oo, yung dahon niya. Parang gusto ko ulit. Pasok pa dito sa nursery nila. Okay, class? Nursery! Snapdragon again. Ang napakarami dito. Compare dun sa unang-una sa entrance. Mas malaki to. Kapansin-pansin na puro green lang ang makikita mo at bihira talaga yung color na magmumula sa mga bulaklak. I guess siguro kasi yung panahon din na nagpunta kami, bukod sa mayroong heat wave, summer season na rin talaga. Tapos na rin sila mag-harvest, kaya halos wala na rin talaga kaming naabutan ng mga nagagandahang mga bulaklak. But nevertheless, meron pa rin mga natitira. Meron pa rin ang drone.
At kahit ganun nga, walang masyadong mga flower, in-enjoy pa rin namin yung view, yung panahon na mainit. Actually, this time medyo mainit-init to. In-enjoy na lang namin at in-appreciate na lang namin yung landscapes na nasa harapan namin. And in this part of this video, magmimistulan na namang photo album ang aking vlog. Kasi walang kamatayang picture dito, picture doon, ganon. Palibutan ng mga rosemary. Ano ba ito, lavender? Parang, I'm not sure. Ay, may drone. Sana all. Tanghaling tapat to, tirik ang araw. So, mga nasa 30 degrees Celsius Ay, ang klima Johnny. ng oras na to. So, imaginein mo, sa panahon na to ng heatwave, may mga bulaklak pa rin na nagtatribe. Kaya nakakatuwa kahit papano. Meron pa rin kaming naabutan ng mga bulaklak. Everlasting. At itong Dusty Miller ang pinaka-favorite ko sa lahat na nakita kong halaman dito sa Northern Blossom. Para kasing hindi siya pang summer. Kung tutuusin, nabubuhay siya sa ganitong weather. Yung medyo mainit-init din talaga. Tawag dito, roses. Laki. At sa wakas, nakarating na rin kami sa coffee shop. Makakapag-coffee na rin kami ng tanghaling tapat. At remind you guys, bawal dito ang camera. Sinaway ako ni ate dyan eh. Doon lang sa loob, bawal kumuha ng video. Pero dito sa labas, pwede. Hindi naman ako sinasaway. At saka may nakita rin ako isang babae na nag-film. So, nag-film na rin ako. Keep and present this stub para maklaim ninyo yung free coffee and bread. Konting kulitan at kwentuhan habang nagpapahinga. Dito kami nakatira. Kunyari mga bisita namin sila. Kunyari daw sa amin. Ang Northern Blossoms ay matatagpuan sa Atok Benguet sa timog kanlurang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Ito ay may elevation na 7,000 feet above sea level. Kaya namang hindi nakakapagtakang mas malamig ang klima dito kumpara sa atin sa Maynila o sa lower lands. At this point ng aming gala, nakakaramdam na kami ng exhaustion siguro dahil nakatutok din talaga kami sa init. Kaya we've decided na bumalik na muna sa aming homestay which is sa Mountain Back. Sumakay kami ng van pabalik sa KM55 pero hindi na ako sure kung magkano ba yung pamasahe dito. Parang 40 at or 60. Paki-comment na lang po dyan sa baba yung mga nakakaalam kung magkano. At tayo na nga ang aming pagbabalik right away. Dito sa jump off ng KM55. Bumalik kami kagad kasi may inaantok. Kasi nga naman di kami masyado nakatulog. Kasi sobrang lamig kagabi. Tapos kailangan namin gumising ng maaga. Kasi nga, alam mo yun, magliligpit ng tent, kakain, magpe-prepare sa pag-alis. Saan punta? Tindahan? Papunta kami tindahan over there. Tara, punta tayo. Doon tayo. Iya! Lalala! May tindahan ba dito, me? May tindahan ba dito? Wala. Wala. Oh, baka puntahan tayo ni Kuya. Nagpasundo na lang ulit kami. Ang bayad dun kay Kuya,
Dun yun sa Jack's Homestay. Ang bayad dun pag nagkasundo ka, 200 pesos. Pero kung magpapasundo ka, galing sa Atok mismo, dun sa may Northern Blossom, 400. So ano na yan, whether marami siguro kayo, 200 yun pag dito sa jump off. Yan, sa jump off. Pero pag dun nga sa may Northern Blossom, 400. Ay, may nagbibibi pala dun. Ito, wala kami nabiling sigarilyo. Bibili kasi siya sigarilyo. Bawal kasi sigarilyo tinda rito. Ngayon kung mayroon man tinda, ang mahal-mahal. Kasi city ordinance, bawal ang sigarilyo. Or especially in Baguio. That's our service. Tama raw, FX 2.0. Ayan. Yan ang magiging service ninyo pag sa Jack's Homestay. Lagi ako nagkakamali. Jack Homestay kayo magstay. At kung maaraw kanina sa Northern Blossoms, dito naman sa Timbak, makikita mo medyo kumakapal na yung ulap at for sure, malamig talaga ang klima dito. Medyo nalulungkot na ako nito kasi ang plano sana namin, mag-viewing kami ng sunset dun sa summit. Pero mukhang hindi na siya magkakatotoo at this point. Wala tayong makita, guys. Dilim eh. Hindi kami makaakyat sa peak para magpunta, makakita ng sunset. Kasi sobrang dilim, guys. Diba? Sa side na to dapat kita mo yung mountain. Pero nawala yung mountain dito. Kasi as in, zero visibility tong side na to. And ito yung way kung saan pababa from peak. Kasi dito yung daan. Papunta sa peak. Dito. Tapos ang labas, ang baba is papunta rito. So wala. And as you can see, mababa doon. Kaya hindi pa masyadong inaabot ng ulap. But almost. Kanina, nawala na yan. Tapos meron na naman. Yung araw, sisilip-silip. Pero nawawala rin. Ayon sa heat index ng DOST Pag-asa Forecast, naitala ang pangalawa sa pinakamataas na temperatura noong April 28, 2024 na may temperaturang 53 degrees Celsius sa Iba, Zambales. At 55 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperaturang naitala noong May 27 sa taong 2024 sa Guyuan, Eastern Samar. Samantalang dito sa Timbak, 20 degrees Celsius lang. Di hamak na mas malamig kumpara sa mga mabababang bahagi ng Pilipinas. Ang Mount Timbak Summit ay may elevation na 8,921 feet or 2,717 meter above sea level. Pangatlo sa may pinakamataas na tuktok sa buong Luzon at pangsyam sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Ang katangiang ito ng mga kabundukan ang siyang dahilan kung bakit malamig ang klima dito. At pagkatapos magpahamog, nag-decide ako na ayusin ko na lang yung tent na hiniram namin kay Tina. Shoutout kay Tina dahil bukas maaga pa kami para sa sunrise sa summit. Eksaktong 5 AM nag-start na kaming maglakad papunta sa summit. Mga 10 to 15 minutes lang daw to para sa amin na mga hindi taga rito. Pero para sa mga taga rito, mas maigsi yung time ng pag-akyat nila.
So makikita natin meron pang buwan. Madilim pa talaga nito guys. Medyo sumisikat-sikat na yung araw. Ma-orange na yung paligid. Pero sa likod ng mga bundok, madilim pa talaga. Halos hindi pa namin makita. Kinakailangan pa namin magbukas ng torch ng mga cellphone para makita namin yung daan. Pero unti-unti na ring lumiliwanag. Ooh. Wow, ganda ng langit. Nakakapagod, nakakaingal, pero sulit ang magandang umagang babati sa'yo. Sa orange na araw, sa sea of clouds, at sa buwan. Ang swerte-swerte ng pakiramdam ko at this time. Sa totoo lang, tahimik ako while I was recording this part. Kasi gusto kong namnamin yung ganda nung scenery, yung solemn na pakiramdam habang nandito ako. Yung pagbuklat ng mata ng araw sa harapan ko. Sobrang na-appreciate ko ang nature tuwing nakakapag-commune ako ng tahimik with nature. At masasabi ko na isa ito sa dahilan kung bakit umaakyat ako ng bundok. Kahit saglit, kahit ilang segundo, gusto kong maramdaman kung gaano ka-precious yung pakiramdam of being one with nature. At ma-amaze everyday kung paano tayong binibigyan ng cosmos ng ganito kagandang view araw-araw. Nakita niyo yun? Time-lapse na lang natin. Marami na rin mga tao dun sa likod. So, lalakad na kami. Bababa. Ang ganda dun guys. Oh. Tada! Sea of clouds. Drone! Ang ganda. Siyempre, pag nandito tayo sa gantong lugar, dahil wala naman tayong drone, ikot-ikot lang natin yung camera natin ganyan. Appreciate natin yung kaya ng makita ng mata. Same as our cellphone. Our camera. Nawawala na yung mga kasama ko. Wait! Wait! Ang ganda-ganda nito. Kahit saan ka pumunta, maraming ganyan. At andyan din ako. Hi! Grabe. Ano to, te? Ang ganda naman ito. Nakakain to. Amazing. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung kumain ng mga ano. Ay, susubukan ni ate. Dali, tingin ko. Pag bumula ako, tignan mo. Oo, yun nga. Dapat yung red. Gawain ko talaga to eh. Dapat yung red. Ay, yung red na red. Ay,
Baka dyan talaga bumula, bibi. Ganda nun. May record natin. Ay, tama pa pagkuha ko, tay, baka mali. Mali po. Bahala na. Kain tayo. Kain po tayo. Para sabay-sabay tayo. Parang bugnay. Ito ay, ano to? Berries lang. O, diba? Sabay-sabay na kayo dyan. Gagawin ko na. Hindi na pala. Northern Blossom. Oo. Ay, yan yung isang, tingnan natin. Isang tumpok na may pula na ito. Tingin mo. Banda rito yata. Yan. My God, the sea of clouds. It's fantastic. Pag yung highest point sa ano. Yung highest point sa daanan. Ayun, yung green na bahay. May kalsada may. Yun. Highest point mo sa gilid ng daanan. Ayun. Ay, ito yun, oh, yung ano. Siya yun, diba? Oh, ganda. Smile! Basa-basa pag may time. Saan ang daan? Taas tayo baba? Diyan po, diretso lang. Ay, ang ganda mo. Ba't ang ganda mo? Para sa ating mga turista, ang lugar na ito ay isang magandang tanawin lang. Pero sa mga katutubo na nakatira rito, para sa kanila ay sagrado ang lugar na ito. Ito yung ikinoconsider nila na Station of the Cross. The 14th station instead of 12. Sinama na resurrection tsaka tomb ni Jesus. Yes. Ay, kulabaw. Yan, marami na. Hi! Smile! Bilis ah. Parang matutumba na to, te. Nag-yumayanit na siya. Dahil kabingi siya. Kabingi na rin ang camera natin. May tawag kami. Hindi, akala ko kasi kaya tinatawag. Kambing. Narinig niya kasi tawag ko sa'yo, May. Kaya sabi niya rin, May. Parang, di ba pag kambing kasi, Oo. yung ganun. May kambing ba dito, te? Wala, kaya nga nagulat ako nung... Ay, tinitignan ko, may kambing ba? Yan ang carrots. Oh. Ito sigurado. Carrots. Yan si Carrot Man. Si Carrot Man. Ito no? Ano yung palito niya? Gusto ko talagang mag-uwi ng mga cactus na to. Sayang, hindi na kayang bumili. Although mura lang naman talaga sila. At saka isa pa, wala rin akong paglalagyan. Kaya baka madurog lang sila. Merong 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos.
wag lang tong isang malaking to. Although maganda talaga siya. Pero hindi ko siya kayang isaksak sa bag ko. Matutusok ako. Pero ito for sure. Madaling iuwi. Yun nga lang, hindi natin sure kung mabubuhay sila pag ibinaba natin sa Manila ang mga gantong klase ng halaman. Pag nasira yung legendary takuri, ganyan ginagawa. Antayin yung... Sirain na yun, charot. Wala, yun na pala yun. Yun na pala yung ano namin, homestay namin. Diba? Dito na kami ulit. Ang bongga. La 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 la. Sayawan mo, chika mo na, dali. Oye Diaz. Habang nagpapahinga at nagpapalipas ng oras, kape-kape muna dahil malamig talaga ang weather at this point. Maya-maya pa umakyat na nga kami dun sa homestay namin, sa room namin sa taas para mag-prepare ng pagkain dahil maya-maya uuwi na rin kami. At kahit pa nga sobrang lamig ng tubig, sinigurado naming nalinis namin yung area na ginamit namin. And papakita ko lang sa inyo ng saglit yung dalawang room na available dito sa Jack Homestay na merong double deck. So, kasya ang 2 tao sa isang bed. At ang alam ko, meron pang isang room sa baba. So, doon sa baba, ito meron silang mga tinda na bonnet, mga souvenir, ayan, magnet, ref magnet, tapos may mga hikaw, yan, mga kalabaw. May kalabaw, tsaka yung may strawberry. Bye-bye Mountain Back. See you again. Ganda. Masaya and somehow emotional ako tuwing alis ako sa lugar na talagang masasabi ko na nagbigay sa akin ng happiness. Thank you Mountain Back and thank you Atok Benguet. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Universe sa magandang Earth. See you again Mountain Back Summit para sa sunset.